Sinampahan na ng reklamo yung isang kasambahay na inaresto kahapon sa Santa Rosa sa Laguna. Dinakip ang sospek dahil mano sa pagnakaw niya mula sa kanyang amo ng mga gamit na nagkakalaga na mahigit 100,000 piso. Si Jam Sisante, naka-alerto 24. Nahaharap na sa reklamong qualified theft sa Office of the City Prosecutor ng Santa Rosa, Laguna ang kasambahay na si Jean Dideles na nahuling nagnanakaw sa kanyang amo na nakatira sa isang exclusive subdivision. Nitong Sabado, idinahilan ni Dideles ang umano'y may sakit na anak sa Davao kaya nagtangka siyang tangayin ang mga gamit ng amo tulad ng laptop, hikaw at iba pang gamit na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Pero nadiskubre ng Santa Rosa Police, peke rin pala ang pangalan na unang binigay ng suspect. Pag-amin daw sa pulis, Jennifer Magabala Saplon ang tunay niyang pangalan. Sabi ko ng suspect sa harapan ng piskalya, ayaw niya pong malaman ng kanyang mga kamag-anak yung ginawa niyang pagnanakaw. Tumanggi ang suspect na humarap ngayon sa GMA News. Nagrekomenda ang piskalya ng Santa Rosa ng 80,000 pisong piyansa para sa suspect. Pero sa ngayon, nakakulong pa rin ito sa headquarters ng Santa Rosa Police. Payo naman ng pulis sa pagpili ng kasambahay, kumuha ng kakilala na o kakilala ng inyong mga kamag-anak. Humingi din daw ng mga papeles tulad ng NBI o police clearance kung maaari. At para talagang makasiguro, hindi po nila dapat malaman kung saan po nakalagay yung mahalaga na bagay. Kung tayo lang po nakakala, may private room tayong pinag-iingatan o kaya cabinet. Nitong nakaraang buwan, isang kasambahay din ang nahuli ng San Pedro Laguna Police matapos ireklamo ng 2 dating amo na naging biktima rin sa pagnanakaw. Kinilala ang suspect na si Esther Concepcion, pero Estela Marie Velez ang pakilala niya sa mga naging biktima. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras. Official scorecards ng ilang sports authorities, si Manny Pacquiao ang nanalo. Ganito rin ang paniwala ng ilang boksingerong Pinoy, lalo pat mas marami raw kumunektang suntok mula kay Pacman. Pero ayon sa isa sa mga judge ng laban, ibinigay lang daw niya ang kanyang tapat na opinyon base sa napanood niya. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Ito ang scorecards ng 3 judges sa labang Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. Si Jerry Roth ang kaisa-isang nagpanalo kay Pacquiao, habang sina CJ Ross at Dwayne Ford naman parehong kay Bradley binigay ang 115-130 na score. Ang kontrobersyal na split decision umani ng batikos dahil bukod sa iba ang nakita sa laban, sa unofficial scorecards ng iba pang maituturing na sports authority, si Pacquiao pa rin ang panalo. Tulad ng sa HBO na 119-109 pabor kay Pacquiao, ang ESPN 118-110 para kay Pacquiao, at Yahoo Sports na 117-111 para kay Pacquiao. Pero sa panayam ng Yahoo Sports, giit ng judge na si Dwayne Ford na si Bradley talaga ang nanalo. Anya, kung mala American Idol ang labanan, tiyak na si Pacquiao ang panalo, pero hindi naman ganoon ang boxing. Ibinigay lang daw niya ang kanyang tapat na opinyon. Marami raw kumonektang body shot si Bradley sa second half ng laban at doon daw siya nakarami ng puntos. Naipakita raw ni Bradley ang kanyang kakayanan bilang isang boksingero. Maging dito sa Elorde Boxing Gym sa Parañaque, may sariling scoring din silang ginawa. Mas marami raw rounds ang dinomina ni Pacman. Sa akin, close lang yung laban eh. Tama yung score ng isa, 115, 113. Pero in favor of Pacquiao ako. Panalo talaga si Manny Pacquiao. Mga hard punches, mas tumatama kay Manny kesa kay Bradley. Ang boksingerong si Denver Cuello, naniniwala rin kay Pacquiao ang round 3 hanggang round 8. Talagang nakita naman ng buong mundo na si Manny Pacquiao talaga ang nanalo sa laban. Dahil ang choice lang ni Bradley doon kanina sa laban na yun, matapos lang yung round. Kaya napakasakit naman sa isang katulad namin na boxer. Sa isang banda nga, muntik pang mapabagsak si Bradley. There's the flurry once again. That's right in front of us. And Bradley's hurt. Pero kay Bradley naman nila ibinigay ang huling 2 rounds kung saan tila naubusan ng lakas ang pambato ng Pilipinas. Sa ibang rounds naman, hati ang kanilang opinyon. Rounds 1, 5, and 8. Those 3 rounds were very, very close rounds. Yun yung nagpapanalo kay Bradley. Kada round, nagsusumite ang mga judge ng kanilang scorecards. 10 points ang ibinibigay sa tingin nilang angat sa round na yon. 9 points naman sa kalaban, mas mababa kung siya ay napatumba. Ito ang itototal kapag tapos na ang laban.
Marami ang nagtatanong kung paano nanalo si Bradley. Gayong kung titingnan ang punch statistics ng laban, lamang din ang pambansang kamao. Mas maraming pinakawalang suntok si Bradley, ngunit mas marami ang napatama ni Pacquiao. Sa punch stats ng CompuBox, tumama ang 253 sa 751 na suntok ni Pacman. Ang tinaguriang Desert Storm naman, 159 lang sa pinawalang 839 ang tumamang suntok. Maski sa power shots, lamang ang pambansang kamao na may 190 kontra sa 108 ng Amerikanong boksingero. Pag tinali mo yung punches landed doon, sobrang layo ng lamang ni Pacquiao. But, in the tally of the number of rounds won, it's still 3-3. Yung mga judges, hindi naman tumitingin sa bilangan ng punches yan eh. They look at 4 things, aggressiveness, ring generalship, cleanness of punches, and defense. It's a total package. Hindi man sang-ayon ng ilang Pinoy analysts at boksingero, galangin na lang daw ang desisyon ng judges. Babawi naman daw si Pacman sa posibleng rematch sa Nobyembre. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Maraming kababayan natin ang nandismaya sa resulta ng laban na yan ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. Sa lungsod ng Cotabato nga, isa pong lolo ang inatake sa puso. Namatay siya dahil daw sa sama ng loob. Nakatutok si Tricia Zafra. Mapait ang sinapit ng 64 na taong gulang na taga-suporta ni Pacman sa poblasyon Cotabato City. Inatake sa puso si Bienvenido Perez kahapon matapos ang laban. Masaya pa raw itong nanood, pero sumama na raw ang pakiramdam nito matapos i-anunsyong natalo si Pacquiao. Sumubaybay naman kahit ang mga bulag sa Rojas City Capiz sa pagsabak sa ring ni Manny Pacquiao noong linggo. Ang iba pang may kapansanan, tumutok din sa laban. Kabilang din sila sa mga naniniwalang si Pacquiao ang dapat na nanalo. Hindi na ayos eh. The winner by split decision. And no! Sa Zamboanga at Coronadal City, bakas sa mukha ng mga fans ang pagkalungkot nang si Bradley ang inanunsyong nanalo. Kasi kitang-kita naman natin malinaw. Kung para sa akin, si Pacquiao talaga ang lamang. Sa puntos, sa slant, sa landed niya, sa landed talaga si Pacquiao talaga. Pero na dahil sa hometown nila, yun lang masasabi ko sa kanila. So hindi fair po? Hindi fair po. It's shocking. So hindi ko pa na-expect. Masakit pa bilang isa man ka masugid nga fans ni Manny Pacquiao. Sa San Fernando City, La Union, marami rin ang nanlumo sa resulta ng laban, lalo na't mas nakapuntos umano ang pambansang kamao kumpara kay Bradley. I did not see Bradley going above and beyond Pacquiao. So if it was not a convincing fight, Pacquiao still should have won. So I'm confused why Pacquiao lost. Parang nadaya tayo pa rin. Hindi naman niya na-knockout eh. At sana kung na-knockout niya, yun ang convincing. Kung na-knockout niya si Pacquiao. Eh wala eh. Pati yung mga points talagang mas mabigat ang mga points ni Pacquiao. Laban doon kay Bradley. Eh wala yun. Hindi maganda. Hindi ako satisfied. Kasi nga mas maraming malinis na tama si Pacquiao kaysa kay Bradley. Nakita naman natin sa mga replay, mga suntok, at saka sa mga slow-mo, na talagang mas solid yung tama. Marami man ang dismayado sa resulta ng laban, nagkakaisa naman ang maraming fans ng pambansang kamao na nananatiling kampyon sa puso ng mga Pilipino, si Manny Pacquiao. Tricia Zafra, nakatutok, 24 oras. Samantala, sa lungsod ng Urdaneta, meron pang isang lolo na namatay rin. Siya naman ay na-stroke kasunod din ang pagkatalo ni Manny Pacquiao. Naisugod pa raw sa pagamutan ng 70 taong gulang na si Ginoong Pedro Zacate, pero binawian din siya ng buhay makalipas ang ilang oras. Susunod, mga pulis na hebigat, isasabak sa iba't ibang sports para magbawas ng timbang. Mahigit 40,000 trabaho sa bansa at sa abroad. Iaalok sa job fair bukas. Pagkanta ni Kirby, asunto ng lupang hinirang. Pasado ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.